Lapwisi ang paghahanap kay Rodrigo. Bahagi, Fawao. 3 linggo na mula nang mawala si Kuya Rodrigo at parang butas na sa dibdib ko ang nararamdaman ko. Nakaupo ako sa labas ng police station sa Davao. Hawak ang lumang litrato namin dalawa nung bata pa kami. Ang aming nanay na si Luz ay namatay na ilang taon na ang nakakaraan at si Rodrigo lang ang natitirang pamilya ko. Dante Santos ba? Tanong ng isang lalaking papalapit sa akin. Tumango ako habang tumitingin sa kanya. Matangkad siya, may mga mata na parang hindi nakatulog ng matagal at may peklat sa pisngi na mukhang bagong galing sa away. Ako si Carlos Mendoza, sabi niya habang nauupo sa tabi ko sa bangko. Naririnig ko na hinahanap mo rin ang kuya mo dito sa station. Ako naman, hinahanap ko ang pinsan kong si Ramon. Tumango ako nang maalala ko ang pangalan. Oo, nabanggit ng pulis na may isa pang nawawala na kasama ni Kuya Rodrigo noong gabi na yon. Sa cockpit ba talaga sila nahuling kasama? Tanong ni Carlos. Bumuntong hininga ako. Ayon sa mga witness, nakita silang dalawa sa sabungan na yun sa may bangkerohan. May raid daw na nangyari dahil sa mga droga tapos biglang naging gulo. Pagkaalis ng mga pulis, wala na silang dalawa. Si Carlos ay umiling na parang may mabigat na iniisip. Hindi ganun si Ramon mahigit 2 taon na siyang malinis sa droga. Nagtatrabaho siya sa construction, may girlfriend na, may plano na nga silang magpakasal. Pareho tayo ng sitwasyon, sagot ko. Si Kuya Rodrigo, umuwi lang naman siya dito sa Davao para bisitahin ako. Wala siyang dahilan para pumunta sa sabungang yon, lalo na para makipag-ugnayan sa mga drug dealers. Pumasok kami sa loob ng police station. Ang officer na naka-assign sa kaso namin ay si Sergeant Morales, isang matandang pulis na mukhang pagod na sa trabaho niya. Mga hiho, sabi niya nang makita niya kami. Sinabi ko na sa inyo, ginawa na namin ang lahat. Nag-raid kami sa lahat ng posibleng lugar. Nakipag-coordinate kami sa mga informant. Wala kaming makuhang lead. Pero Sarge, pakiusap ni Carlos, may mga witness pa bang hindi pa ninyong na-interview? Si Sergeant Morales ay tumayo at kinuha ang folder ng kaso. Nakausap na namin si Mang Tonyo na may-ari ng sabungan, mga kasama nila sa trabaho, mga kapitbahay. Lahat ng sinabi ay pareho lang. Nakita nila ang dalawa na parang may kausap na mga hindi kilala. Tapos biglang dumating yung mga pulis para sa raid. Pagkaalis ng pulis, wala na silang dalawa. Walang nakakita kung saan sila pumunta, tanong ko. Meron akong naririnig na kwento, sagot ng sergeant habang pero hindi ko alam kung may mga tao raw na nakakita sa kanila na parang kasama ng mga lalaking patungo sa bandang bundok pero walang confirm na witness. Nagkatinginan kami ni Carlos. Kitanglad ay malaking bundok na may mga probinsya sa paligid at maraming liblib na lugar doon. Sarge, may contact kayo doon sa bundok? Tanong ni Carlos. Umiling si Sergeant Morales. Mga hiho, delikado doon sa ganong lugar. Maraming hindi magagandang tao sa mga bundok at kung totoo man na nandoon sila, hindi kayo pwedeng mag-isa lang. Paglabas namin sa police station, naupo ulit kami sa bangko sa labas. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog at mga jeep at tricycle ay nagsisimula ng magdagsaan sa kalsada. Dante, sabi ni Carlos, may kilala ba kayong mga tao dito sa Davao na makakatulong sa amin? Naisip ko ang mga kakilala ko sa syudad. Karamihan ay mga dating kaklase ko sa high school o mga ka-work ni Kuya Rodrigo sa Manila noon. Wala akong kilala na makakatulong sa ganoong sitwasyon. Wait! Sabi ko biglang naalala. May kilala akong isang matanda dito, si Aling Rosa Galvez. Manghihilot siya, pero kilala siya na may mga kakaibang ability. Tumingin si Carlos sa akin na parang hindi naniniwala. Manghihilot? Paano niya kaya tayo matutulungan? Hindi mo naiintindihan, Carlos. Si Aling Rosa, hindi lang siya manghihilot. May reputation siya na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Maraming tao na naghahanap ng mga nawawalang tao pumupunta sa kanya. Tumango si Carlos nang makita niya ang seryoso kong mukha. Saan natin siya makikita? May shop siya sa may Roxas Avenue, malapit sa palengke. Pero kailangan nating mag-antay hanggang gabi. Hindi siya tumatanggap ng mga kliyente sa umaga. Naghintay kami sa isang kainan malapit sa place ni Aling Rosa. Kumain kami ng almusal na matagal na naming hindi natikman. Tuyo, itlog, at kanin na may kaunting sabaw. Habang kumakain, nagkwentuhan kami tungkol sa aming mga sarili. Ilang taon ka na, Dante? Tanong ni Carlos. 23. Ikaw? 25. Kapatid ka lang ni Rodrigo? Oo, ako lang. Siya ang kuya ko, na 10 taon ang tanda sa akin. Noong namatay ang parents namin, siya ang nag-alaga sa akin. Kaya lang, noong mag-18 ako, umalis siya papuntang Manila para maghanap ng trabaho. Nangako siya na babalik siya. Pero ilang taon na siyang wala? Tanong ni Carlos.
mahigit 5 taon na. Minsan lang siya tumawag, minsan lang siya nagpapadala ng pera. Noong nakaraang buwan lang siya bumalik dito sa Davao, sabi niya, may importanteng kailangan niyang gawin. Si Carlos ay tumango na, parang naiintindihan niya ang nararamdaman. Ako naman, si Ramon ang pinakamalapit kong pinsan. Magkatabi aming mga bahay noon sa Cagayan de Oro. Nung lumipat ako dito sa Davao para sa trabaho, sumama siya. Pareho kaming construction worker, pero mas masipag siya sa akin. Lahat ng pera niya, inisave niya para sa kasal nila ng girlfriend niya. Bakit mo parang sigurado na hindi siya sasama sa mga drug dealer? Tanong ko. Napangiti si Carlos ng malungkot. Kasi nakita ko siya noong namatay ang father niya dahil sa droga. Nakita ko kung gaano kasakit sa kanya yon. Sinumpa niya na hindi siya magkakaroon ng kinalaman sa ganoon. Pagtapos naming kumain, naglakad kami patungo sa shop ni Aling Rosa. Ang lugar ay malapit sa palengke, kaya maraming tao at may mga vendor ng prutas, gulay, at iba-ibang bagay sa paligid. Ang shop ni Aling Rosa ay maliit lang. May karatulang Rosa's Healing Center. May mga nakasabit na dried herbs sa labas at amoy ng incense ang umaambang sa paligid. Pumasok kami sa loob. Si Aling Rosa ay nakaupo sa isang upuang gawa sa bambu habang may hawak na mga iba-ibang herbal medicine. Mga 53 taon na ata siya. May mga kulay abong buhok na nakatali sa likod at mga mata na parang nakakakita ng mga bagay na hindi namin nakita. Sino kayo? Tanong niya nang hindi tumitingin sa amin. Patuloy siyang gumagawa ng mga herbal mixture. Aling Rosa, ako po si Dante Santos. Hinahanap po namin ang kuya ko na si Rodrigo at ang pinsan ni Carlos na si Ramon. Nawawala po sila ng 3 linggo na. Tumigil si Aling Rosa sa ginagawa niya at tumingin sa amin. Ang mga mata niya ay parang tumitingin sa loob ng kaluluwa namin. Umupo kayo, sabi niya habang tumuturo sa 2 maliit na upuan sa harap niya. Kwentuhan ninyo ako ng lahat ng alam ninyo. Nagkwento kami ng lahat. Ang cockpit, ang raid, ang mga witness na nakakita sa kanila na kasama ng mga lalaking nakamotor patungo sa Kitanglad. Si Aling Rosa ay nakinig ng mabuti, minsan ay tumutango, minsan ay umiling. Pagkatapos naming magkwento, napahinga siya ng malalim. Mga anak, sabi niya, ang hinahanap ninyo, buhay pa, pero nasa lugar na hindi dapat ninyong puntahan nang walang proteksyon. Nasaan po sila? Tanong ni Carlos. Sa bundok ng Kitanglad, sa mga malalaking kuweba na nasa ibaba na pero hindi lang mga ordinaryong tao ang mga nandoon. Tumayo si Aling Rosa at kumuha ng mga maliit na amulet sa isang lalaki. Mga aswang ang mga nandoon. Napatigil kami sa narinig. Ang aswang ay mga halimaw sa mga alamat, mga nilalang na kumakain ng tao, lalo na ng mga bata at bunti. Aling Rosa, sabi ko habang nanginginig, hindi po totoo ang mga aswang. Tumawa si Aling Rosa ng malalim. Mga bata, maraming bagay sa mundong ito na hindi ninyo naiintindihan. Ang mga aswang, totoo sila. At ang mga hinahanap ninyo, nasa kapangyarihan nila ngayon. Binigay niya sa amin ang mga amulet, mga maliit na pouch na may laman na butil ng bawang, blessed salt, at mga maliit na carved na bamboo stakes. Suotin ninyo ito sa leeg ninyo palagi, sabi niya. At kunin ninyo ito. Binigay niya sa amin ang isang malaking bag na may laman na iba-ibang bagay. Mas maraming garlic powder, holy water, mga wooden cross, at mga tali na may mga prayer na nakasulat. Kailan namin kailangan pumunta? Tanong ni Carlos. Ngayong gabi, sagot ni Aling Rosa. Ang aswang, mas mahina sila sa umaga, pero sa gabi sila lumalabas para maghanap ng mga biktima. Kung gusto ninyong makita ang mga hinahanap ninyo, dapat kayo pumunta sa gabi. Pero Aling Rosa, delikado yon, sabi ko. Lahat ng mahalagang bagay sa buhay ay delikado, Dante, sagot niya. Ang tanong, gaano ninyo kamahal ang mga hinahanap ninyo? Nagkatinginan kami ni Carlos. Alam namin na walang ibang choice. Ang mga pulis ay hindi na nagtutuloy sa paghahanap at kami lang ang pag-asa ni na Rodrigo at Ramon. Paano namin mahahanap ang tamang lugar? Tanong ni Carlos. Si Aling Rosa ay tumayo at kumuha ng isang mapa sa mesa niya. Sundin ninyo ang daan patungo sa Kitanglad Nature Park. Pero bago kayo makarating sa entrance, may makikita kayong malaking bato sa kaliwa na hugis cross. Doon kayo lumiko at maglakad kayo papuntang bundok ng mga 2 oras. May mga gabay po ba kaming makikilala doon? Tanong ko. Mag-ingat kayo sa lahat ng makakasalubong ninyo, babala ni Aling Rosa. Ang mga aswang, marunong silang mag-disguise bilang normal na tao. Huwag kayong magtitiwala sa sino man, maliban na lang kung may hawak silang same na amulet na binigay ko sa inyo. Binigay niya sa amin ang final na gabay. Sa loob ng bundok may mga malaking kuweba, pero ang hinahanap ninyo nasa pinakamalalim na kuweba na may tubig sa entrance. Doon ninyo makikilala ang tunay na leader ng mga aswang na yon. Leader? Tanong ni Carlos. Oo, at pag nakita ninyo siya,
lalaman ninyo kung bakit ang mga hinahanap ninyo ay nandoon pa rin. Lumabas kami sa shop ni Aling Rosa na may dalang lahat ng mga bagay na binigay niya sa amin. Ang gabi ay nagsisimula na at ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimulang mag-on. Carlos, sabi ko, habang naglalakad kami patungo sa aming mga motor, sure ka ba sa gagawin natin? Dante, kung ikaw ay may kuyang nawawala ng 3 linggo, gagawin mo rin ba ang lahat para hanapin siya? Tumango ako. Hindi ko kayang isipin na buhay ako habang si Kuya Rodrigo ay may nangyayaring masama. Sumakay kami sa aming mga motor. Ako sa aking lumang Honda XRM, siya sa aming Yamaha Mio. Nagtungo kami sa gasolinahan para mag-full tank, bumili ng flashlight, bottled water, at mga pagkaing pwedeng dalhin. Habang naghahanda kami, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa sinabi ni Al. Mga aswang, parang hindi totoo, pero ang seryoso ng mukha niya kanina ay hindi mo mait. Carlos, sabi ko, naniniwala ka ba sa sinabi ni Aling Rosa tungkol sa mga aswang? Hindi ko alam, Dante, sagot niya. Pero ang alam ko, kailangan nating subukan. Walang ibang choice. Pagkarating namin sa daan patungo sa Kitanglad, nakita namin ang malaking batong hugis cross na sinabi ni Aling Rosa. Lumiko kami sa kaliwa at nagsimulang umakyat sa bundok gamit ang aming mga motor. Ang daan ay medyo mahirap, maraming bato at putik. Ang mga puno ay nagsisimulang maging mas malalaki at ang mga tunog ng mga hayop sa gubat ay nagsisimulang marinig. Mga 1 oras ng pag-drive sa bundok, narating namin ang lugar na hindi na madadaanan ng motor. Nagpark kami sa isang clearing at nagsimulang maglakad gamit ang aming mga flashlight. Ang gabi ay sobrang tahimik, maliban sa mga tunog ng mga crickets at mga dahon na ginagalaw ng hangin. Suot namin ang mga amulet na binigay ni Aling Rosa at dala namin ang lahat ng mga proteksyon na ibinigay. Dante, nakikita mo ba yung light doon? Tanong ni Carlos habang nakaturo sa malayong lugar. Tumingin ako sa direksyon na tinuturo. May nakikita akong maliit na liwanag na parang sumisilip sa pagitan ng mga... Oo, nakikita ko. Siguro may mga tao doon, sagot. Nagsimulang maglakad kami patungo sa liwanag na yon. Pero habang lumalapit kami, nagiging mas kakaiba ang pakiramdam sa paligid. Parang may mga mata na tumitingin sa amin mula sa kadiliman. Biglang narinig namin ang tunog na parang malaking ibon na lumilipad sa ibabaw namin. Tumingin kami sa itaas, pero walang nakita. Carlos, bilis, sabi ko. May kakaiba sa paligid. Nagsimulang tumakbo kami patungo sa liwanag, pero ang tunog ng mga lumilipad na bagay ay nagiging mas malapit at mas malakas. Dante, sigaw ni Carlos. May lumuluha sa amin. Tumingala ako at nakita ko ang mga malaking nilalang na may pakpak na lumilipad sa ibabaw namin. Hindi ko maintindihan kung ano sila, pero sigurado akong hindi sila normal na mga Nagtakbuhan kami ng mas mabilis hanggang sa nakita namin ang entrance ng isang malaking kuweba. Ang liwanag na nakita namin ay galing sa loob ng kuweba na, yun, pasok tayo, sigaw ko. Pumasok kami sa kuweba at ang mga tunog ng mga lumilipad na nilalang ay natigil. Sa loob ng kuweba, may nakita kaming 2 tao, isang matandang lalaki at isang batang lalaki na mukhang anak niya. Mga hiho, sabi ng matandang lalaki. Ano ang ginagawa ninyo sa bundok na ito sa ganoong oras? Tito, sagot ni Carlos habang humihingal. Hinahanap namin ang aming mga kapatid na nawawala. May nakakita ba kayong 2 lalaki dito sa bundok? Ang matandang lalaki at ang anak niya ay may kakaiba sa kanilang mga... Umupo muna kayo, sabi ng matandang lalaki. Magpahinga kayo at pagkatapos ay makakausap namin kayo ng maayos. Umupo kami sa mga bato sa loob ng kuweba. Ang matandang lalaki ay nag-alok sa amin ng tubig at mga pagkaing mukhang sariling gawa nila. Salamat po, sabi ko. Pero habang tinitingnan ko ang pagkain, may naaalala ako sa sinabi ni Aling Rosa. Huwag magtiwala sa sinuman sa bundok. Tinginan ko si Carlos at nakita ko na iniisip din niya ang same na bagay. Hindi namin kinain ang pagkain na inoffer nila. Tito, tanong ni Carlos, matagal na po ba kayong nakatira dito sa bundok? Mga 20 taon na, sagot ng matandang lalaki. Ako si Mang Eduardo at ito ang anak kong si Miguel. Tahimik kaming nabubuhay dito, nagtatanim ng mga gulay at nag-aalaga ng mga hayop. Nakita po ba ninyo ang 2 lalaking nawawala? Ang isa ay si Rodrigo Santos, ang isa naman ay si Ramon Mendoza. Si Mang Eduardo ay umiling. Hindi namin nakita ang mga taong sinasabi ninyo, pero mga hiho, delikado dito sa bundok sa gabi. Maraming mga mababangis na hayop at may mga lugar na hindi dapat puntahan ng mga tao. Anong mga lugar po? Tanong ko. May mga malalaking kuweba sa mataas na parte ng bundok, sabi ni Miguel, ang anak niya. Mga kuweba na may mga tunog na kakaiba sa gabi. Mga tunog na parang mga tao,
pero hindi naman tao. Nagkatinginan kami ni Carlos. Sigurado aming yun ang mga lugar na kailangan namin punta. Tito, sabi ni Carlos, kailangan naming pumunta doon. Hindi namin pwedeng iwanan ang mga hinahanap namin. Si Mang Eduardo ay umiling. Mga hiho, hindi kayo pwedeng pumunta doon. Mga nilalang doon ay hindi ordinary. Mga aswang ang mga yun. Napatigil kami sa sinabi niya. Si Aling Rosa ay may sinabi ring pa. Tito, naniniwala po kayo sa mga aswang? Tanong ko. Mga anak, sabi ni Mang Eduardo habang lumalapit sa amin. Hindi lang naniniwala, nakakita kami. Sa oras na yon, napansin ko na ang mga mata ni Mang Eduardo ay nagiging mas maitim at ang mga mata ni Miguel ay nagsisimulang mag-glow sa dilim. Carlos, bulong ko, may kakaiba sa kanila. Nakikita ko rin, bulong ni Carlos pabalik. Si Mang Eduardo ay nagsimulang tumawa ng malalim. Mga bata, napakatalino ninyo. Oo nga, may kakaiba sa amin. Biglang nagbago ang itsura ni Mang Eduardo. Ang kanyang mga mata ay naging pula, ang mga kuko niya ay nagiging mahaba, at ang kanyang boses ay nagiging mababang ugong. Mga aswang kami, sabi niya, at kayo ay magiging hapunan namin. Hindi kami naghintay pa. Tumakbo kami papalabas ng kuweba, gamit ang aming mga flashlight at hawak ang mga amulet na binigay ni Aling Rosa. Narinig namin sa likod namin ang mga ugong at sigaw ni Mang Eduardo at Miguel, pero hindi na namin lumingon. Nagtakbuhan kami sa gubat hanggang sa nahanap namin ang isa pang kuweba na mas maliit pero mukhang safe. Pumasok kami doon at naghintay hanggang sa humupa ang mga... Dante, sabi ni Carlos habang humihinga. Totoo pala ang mga aswang. Oo, sagot. At kung totoo nga sila, ibig sabihin totoo rin ang sinabi ni Aling Rosa na nandito sina Kuya Rodrigo at Ramon. Nakatigo kami sa maliit na kuweba hanggang mag-umaga. Hindi kami nakatulog dahil sa takot na may mag-atake ulit sa amin. Pagsikat ng araw, lumabas kami sa kuweba at nagsimulang maghanap ng daan patungo sa mga mas mataas na parte ng bundok, kung nasaan ang mga malalalim na kuweba na sinabi ni Aling Rosa. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa lahat ng nangyayari. Ang mundo na akala ko ay simple lang, ay biglang nagiging mas complicated. Pero kahit gaano pa kadelikado ang sitwasyon, hindi ko pwedeng iwanan si Kuya Rodrigo. Kasi siya lang ang pamilya ko sa mundo at gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Kahit pa kailangan kong harapin ang mga halimaw na hindi ko inakala na totoo. Ang paghahanap kay Rodrigo, bahagi 2. Pagsikat ng araw, nagsimula kaming umakyat sa mas mataas na parte ng bundok ng Kitanglad. Ang mga puno ay nagiging mas malaki at mas madilim at ang mga tunog ng mga hayop ay nagiging mas kaunti. Parang ang buong gubat ay nagiging tahimik habang papataas kami. Dante, sabi ni Carlos habang humihinto sa paglalak. Nakita mo ba yung mga puno doon? Tumingin ako sa direksyon na tinuturo niya. May mga puno na nakatayo sa isang malaking bilog at sa gitna ay may malaking bato na parang altar. Ang mga puno ay napatay na, walang mga dahon at ang mga sanga ay nakatuon sa gitna. May kakaiba sa lugar na yan, pero kailangan nating dumaan doon para makarating sa mga kuweba. Naglakad kami papalapit sa mga patay na puno. Pagkarating namin sa lugar na yon, nakita namin na ang batong nasa gitna ay may mga nakaukit na symbols, mga hugis na hindi ko nakikitang dati. Carlos, tingnan mo to, sabi ko habang lumapit sa bato. May mga dugo na tila sariwang tatak sa ibabaw ng mga symbols. Dante, umalis na tayo dito, sabi ni Carlos. May masama sa lugar na to. Pero bago kami makaalis, narinig namin ang tunog ng mga yapak na papalapit sa amin. Hindi lang isang tao, maraming tao na naglalakad sa direksyon namin. Nagtago kami sa likod ng malaking puno at tumingin sa lugar na pinanggalingan ng mga tunog. Nakita namin ang grupo ng mga taong naglalakad patungo sa altar na yun. May 5 silang lalaki, lahat ay nakasuot ng itim na damit. Ang nasa unahan ay isang matandang babae na may mahaba at kulay abong. Sa mga kamay niya ay may hawak na malaking knife na kumikinang sa liwanag ng... Mga aswang ba yun? Bulong ni Carlos. Hindi ko alam, bulong ko pabalik. Pero siguradong hindi sila mga ordinaryong Nakita namin na ang matandang babae ay nagsimulang magsalita sa wika na hindi namin maintindihan. Ang mga lalaki ay umikot sa paligid ng altar at nagsimulang umawit ng mga kanta na nakakatakot. Biglang nakita namin na may dinala silang isang tao na nakagapos ang mga kamay at paa. Hindi namin makita ang mukha niya dahil malayo kami, pero nakasuot siya ng damit na pamilyar sa amin. Dante, bulong ni Carlos. Yung damit na yon parang kay Ramon. Mas lumapat ako sa puno para makita ng maayos. Tama si Carlos. Ang suot ng taong nakagapos ay ang same na t-shirt na sinuot ni Ramon noong huling nakita siya ng mga kaibigan niya. Kailangan nating gawin ng something, pero kami lang dalawa.
Sila ay 5 plus yung matandang babae. Sagot. Naalala ko ang mga bagay na binigay ni Aling Rosa. Binuksan ko ang bag at nakita ko ang mga wooden cross, holy water at garlic powder. Carlos, kunin mo yung mga amulet mo, sabi ko, at yung garlic powder. Kinuha namin ang mga bagay na yun at naghanda kami para lumapit sa altar. Pero bago kami makagalaw, narinig namin ang malaking sigaw ng taong nakagapos. Tulong! May makakarinig ba sa akin? Tulong! Ang boses ay tila pamilyar, pero hindi namin matiyak kung sino. Ang matandang babae ay nagtaas ng kanyang knife at nagsimulang magsalita sa mas malakas na boses. Ang mga lalaki ay mas naging maingay sa kanilang pag-aawit. Hindi natin pwedeng magantay pa, sabi. Papatayin nila yan. Tumayo kami at nagsimulang tumakbo patungo sa altar. Hinagis namin ang garlic powder sa hangin at sumigaw kami ng malakas para makuha ang atensyon nila. Tigil! Sigaw ko. Bitawan ninyo yung tao na yan. Ang matandang babae at ang mga lalaki ay lumingon sa amin. Sa una, nagtaka sila, pero pagkatapos ay nagsimulang tumawa. Mga batang tanga, sabi ng matandang babae. Ano ang ginagawa ninyo dito sa aming lugar? Hinahanap namin ang mga kapatid namin, sagot ni Carlos. At alam namin na mga aswang kayo. Lalong tumawa ang matandang babae. Mga aswang, mga bata, mas masama pa kami sa mga aswang. Biglang nagbago ang kanilang itsura. Ang mga mata nila ay naging pula, ang mga balat nila ay naging kulay abo, at ang mga kuko nila ay nagiging mahaba at matalas. Pero ang nakakagulat, ang matandang babae ay hindi naging katulad nila, nanatiling tao siya. Ako ay si Elena Robles, sabi niya. At ako ang nagkokontrol sa mga aswang na ito. Sila ay mga dating tao na ginawa kong aswang para magsilbi sa akin. Bakit ninyo ginagawa to? Tanong ko. Mga bata, may mga ginto sa mga kuweba dito sa bundok. Mga ginto na walang nakakaalam maliban sa akin. Kailangan ko ng mga taong magtatrabaho para sa akin. Pero hindi pwedeng mga ordinaryong tao dahil mabilis silang namamatay sa init sa loob ng mga kuweba. Naintindihan namin, ginagawa niyang aswang ang mga tao para magkakaroon siya ng mga manggagawa na hindi mamamatay kahit sa pinakahirap na kondisyon. Kaya ang mga nawawalang tao ginagawa ninyong aswang? Tanong ni Carlos. Hindi lahat, sagot ni Elena. Ang mga matitigas ang katawan, ginagawa naming aswang. Ang mga mahihina, kinakain lang namin. Nakita namin na ang taong nakagapos ay nagsimulang gumalaw. Tumingin kami sa kanya at nakita namin na hindi si Ramon. Ang taong nakagapos ay isang hindi namin kilalang lalaki, mga 30 taon ang edad. Pero nakita namin na may mga sugat sa leeg niya na mukhang kagat ng aswang. Nasaan si Ramon? Sigaw ni Carlos. Ah, si Ramon, sabi ni Elena. Ang pinsan mo ay nasa mas malalim na kwet. Ginawa na namin siyang aswang noong isang linggo. Masipag siyang manggagawa sa aming mga. Galit na tumakbo si Carlos patungo sa altar. Pero ang mga lalaking aswang ay humarang sa kanya. Nakipag-away si Carlos gamit ang wooden cross at holy water na binigay ni Aling Rosa. Nakita ko na ang holy water ay epektibo sa mga aswang. Nagiging usok ang mga balat nila pag natatamaan ng holy water. Pero marami silang 5 at kami ay 2 lang. Dante, sigaw ni Carlos. Tulong! Hinagis ko ang lahat ng garlic powder na hawak ko sa direksyon ng mga aswang. Nakita ko na nalilito sila dahil sa amoy ng bawang. Pero si Elena ay hindi apektado. Lumapit siya sa akin na may hawak pa ring malaking knife. Mga bata, hindi ninyo alam kung ano ang ginagawa ninyo, sabi niya. Kung hindi ninyo ako susunduan, papatay ko kayong 2 ngayon din. Hindi kami susunod sa'yo, sagot. Tumapon si Elena pero nadaan ko ang atake niya at natakbo papalapit sa taong nakagapo. Binuksan ko ang tali niya gamit ang matalas na bato na nakuha ko sa lupa. Salamat, sabi ng lalaki. Ako si Nestor. 3 araw na akong nakagapos dito. Mga aswang sila at may mas marami pa sa mga kuweba. Nasaan ang mga kuweba? Tanong ko habang tumutulong kay Nestor na tumayo. Doon sa taas, sabi niya habang tumuturo sa mas mataas na parte ng bundok. May malaking butas doon na papuntang ilalim. Doon nila kinukulong ang mga ginagawa nilang aswang. Si Carlos ay patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang gamit ang mga bagay na binigay ni At. Nakita ko na nahihirapan na siya. Carlos, sigaw ko. Takbo na! Alam na natin kung nasaan sila. Tumakbo si Carlos patungo sa amin. Ang mga aswang ay sumunod, pero hinagis namin ang mga wooden cross sa kanila. Hindi ko alam kung bakit, pero tila takot sila sa mga cross na yun. Tumakbo kaming 3 palayo sa altar. Si Elena ay sumigaw sa likod namin. Hindi kayo makakatakbo sa akin. Kilala ko ang lahat ng lugar dito sa bundok. Nagtakbuhan kami pataas sa bundok. Hawak ang mga remaining na proteksyon na binigay ni Aling Rosa. Si Nestor ay mahina pa
dahil sa 3 araw na kulungan, pero sinusubukan niyang makasabay sa amin. Nestor, tanong ni Carlos habang tumatakbo. Nakita mo ba si Ramon sa mga kuweba? Oo, sagot ni Nestor. Nakita ko siya, pero may kakaiba na sa kanya. Ang mga mata niya ay naging mapula minsan at ang mga kuko niya ay lumalaki. Ginagawa na siyang aswang. Nakakasakit sa loob ang narinig namin, pero hindi kami pwedeng sumuko. Gaano karami ang mga aswang sa kuweba? Tanong ko. Mahigit 20, sagot ni Nestor. Mga dating taong dinakip nila sa iba-ibang lugar. At may isa pa doon na mas matanda sa lahat. Isang matandang lalaki na leader ng mga aswang. Nakarating kami sa isang malaking clearing kung saan may makikita naming malaking butas sa lupa. Ang butas ay sobrang laki, parang entrance ng isang malaking building. Dito ba papasok? Tanong ni Carlos. Oo, sagot ni Nestor. Pero delikado, may mga bantay doon sa loob. Lumapit kami sa entrance ng booth. Nakita namin na may hagdan na gawa sa mga bato na pababa sa loob. Ang loob ay sobrang dilim, pero may mga liwanag na parang mga sulo sa malayong parte. Kailangan namin ng mas maraming protection, sabi ko habang binubuksan ang bag na binigay ni Aling Rosa. Nakita ko na may mga bagay na hindi namin nagamit, mga blessed candle, silver coins, at isang maliit na bote na may tubig na may kasamang Ano yan? Tanong ni Carlos. Hindi ko alam, sagot ko. Pero sigurado akong importante yan. Binigay ko kay Carlos at Nestor ang mga blessed candles. Sina Carlos ay kumuha ng mga wooden cross at silver coins. Nestor, sabi ko, hindi mo kailangang sumama sa amin sa loob. Mahirap na sayo ang 3 araw na pagkakulong. Hindi, sagot ni Nestor. Kailangan kong matulungan kayo. May mga ibang tao pa doon sa loob na kailangan ninyong iligtas. Hindi lang si Ramon. Nagsimula kaming bumaba sa hagdan. Ang mga pader sa paligid namin ay gawa sa mga bato. At may mga nakaukit na symbols na katulad ng nakita namin sa altar kanina. Habang bumababa kami, nagiging mas mainit ang paligid. Amoy na amoy namin ang mababaw na lupa at mga patay na hayop. Mga kapatid, bulong ni Nestor, marinig ninyo yung mga tunog na yan? Tumigil kami at nakinig. May mga tunog na parang mga tao na nag-uusapan, mga tunog ng mga metal na tumutunog sa mga bato, at mga tunog na parang mga hayop na umuungol. Mga taong nagtratrabaho sa mga ginto, bulong ni Carlos. Nagsimula ulit kaming bumaba. Pagkarating namin sa ilalim, nakita namin ang malaking lugar na parang underground city. May mga maliit na kubo na gawa sa bambu at mga dahon. May mga malaking putukan na may tubig at may mga daan na patungo sa iba-ibang direksyon. Pero ang nakakakita sa lahat, may mga tao na nagtratrabaho sa mga gilid. Ang mga mata nila ay namumula minsan at ang mga kuko nila ay mahaba. Lahat sila ay ginagawa ng aswang. Doon, sabi ni Nestor habang nakaturo sa malaking kubo sa gitna. Doon nakatira si Elena at ang matandang lalaking lead. Nagtago kami sa likod ng malaking bato at nag-observe sa mga nangyayari sa paligid. Nakita namin na may mga grupong mga aswang na umaalis at bumabalik sa malaking entrance. May mga dala silang mga sako na tila puno ng... Nakita ninyo ba si Ramon? Tanong ni Carlos. Hinanap namin si Ramon sa mga taong nagtatrabaho. Sa una, hindi namin siya nakita, pero pagkatapos ay nakita namin siyang lumabas sa isang maliit na kubo na hawak ang malaking martilyo. Ang hitsura ni Ramon ay nagbago na. Ang mga mata niya ay namumula. Ang mga kuko niya ay mahaba at ang mga ngipin niya ay nagiging matalas. Pero nakikita pa namin na may natitira pang tao sa kanya. Ramon! Bulong ni Carlos na gustong tumakbo papunta sa pinsan niya. Hindi pa, pigil ko sa kanya. Maraming bantay sa paligid. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Habang nag-o-observe kami, nakita namin na may lumabas sa malaking kubo sa gitna. Isang matandang lalaki na may mahabang balbas at mata na puro na pula. Ang lahat ng mga aswang sa lugar na iyon ay yumuko sa matandang lalaki na iyon. Si Vicente Zamora, bulong ni Nestor. Siya ang tunay na leader ng mga aswang dito. Si Elena ay sumusunod lang sa kanya. Nakita namin na si Vicente ay naglalakad patungo sa lugar kung nasaan si Ramon. Nakausap niya si Ramon at pagkatapos ay nagturo sa direksyon kung nasaan kami nakatago. Alam niya na nandito tayo, sabi ko. Mga batang hangal, narinig namin ang boses ni Vicente kahit malayo kami. Lumabas kayo dyan, alam ko na nandyan kayo. Hindi kami gumalaw, pero nakita namin na ang mga aswang sa paligid ay nagsimulang maghanap sa mga lugar na pwede kaming magtago. Kung hindi kayo lalabas, sigaw ni Vicente, papatayin ko ang lahat ng mga taong ginawa kong aswang, kasama na si Ramon. Napilitan kaming lumabas sa pagtatago. Naglakad kami patungo sa gitna ng lugar na yun, hawak ang mga protection na binigay ni Aling Rosa. Mga bata,
sabi ni Vicente habang tumitingin sa amin. Ano ang ginagawa ninyo sa aming lugar? Kukunin namin si Ramon, sagot ni Carl. At lahat ng mga taong ginawa ninyong aswang, tumawa si Vicente. Mga bata, hindi ninyo alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan na hawak ko. Lahat ng mga taong nakikita ninyo dito, ginawa ko silang aswang gamit ang aking dugo at mga ritual na natutuhan ko sa loob ng mahigit 100 taon. 100 taon? Tanong ko. Oo, mga bata. Ako ay aswang na nagtuturo sa ibang mga aswang kung paano gawing aswang ang mga tao. At kayo ay magiging bagong miyembro ng aming pamilya. Si Vicente ay lumapit sa amin. Nakita namin na ang mga kuko niya ay sobrang haba at ang mga ngipin niya ay lahat matalas. Pero bago siya makarating sa amin, narinig namin ang malakas na tunog mula sa entrance ng lugar na yun. Mga aswang! Sigaw ng isang babae. Lumabas kayo at humarap sa akin. Nakita namin na si Aling Rosa ay bumababa sa hagdan. Hawak ang malaking cross at isang bote na puno ng tubig. Rosa, sabi ni Vicente, na parang nakakilala siya sa matanda. Ano ang ginagawa mo dito? Vicente, sagot ni Aling Rosa, sobra ka na. Kailangan nakitang patigilin. Nakita namin na si Aling Rosa ay lumalakad patungo sa amin ng walang takot, kahit napapaligiran siya ng mga aswang. Mga bata, sabi ni Aling Rosa sa amin, lumayo kayo. Makikipag-usap ako kay Vicente. Pero hindi kami umalis. Gusto namin marinig ang usapan nila. Rosa, sabi ni Vicente, matagal na tayong hindi nagkita. Mga 5 taon na ba? Oo, sagot ni Aling Rosa. Simula noong sinabi ko sa iyo na tumigil ka na sa paggawa ng mga aswang. At sinabi ko sa iyo na hindi ako titigil. May ginto pa sa mga kuweba na ito at kailangan ko ng mga manggagawa. Si Aling Rosa ay nagtaas ng kanyang cross. Vicente, kung hindi ka titigil, pipilitin kita. Rosa, sabi ni Vicente habang tumutawa. Nakakalimutan mo na ba? Ako ay mas matanda sa iyo ng mahigit 30 taon. Mas marami akong natutunang mga aswang na ritual. Pero ako, sagot ni Aling Rosa, natutuhan ko kung paano gawing tao ulit ang mga aswang. Napatigil si Vicente sa narinig. Pati mga aswang sa paligid ay napatigil sa ginagawa nila. Imposible, sabi ni Vicente. Hindi, sagot ni Aling Rosa. At ipapakita ko sa iyo. Lumapit si Aling Rosa kay Ramon. Binuksan niya ang bote na hawak niya at pinuhusan niya si Ramon ng tubig na nakalagay. Nakita namin na si Ramon ay nagsimulang sigaw, pero hindi dahil sa sakit. Ang mga mata niya ay bumalik sa normal na kulay. Ang mga kuko niya ay naging normal at ang mga ngipin niya ay bumalik sa dati. Ramon! Sigaw ni Carlos at tumakbo patungo sa pinsan. Carlos? Sabi ni Ramon na parang gising na galing sa mahabang panahon. Nasaan tayo? Ano ang nangyayari? Ngayon ay napagtanto namin na pwede palang gawing tao ulit ang mga aswang. At si Aling Rosa ay alam kung ang paghahanap kay Rodrigo, bahagi 3. Ramon, sigaw ni Carlos habang yumayakap sa pinsan. Nakita ko sa mga mata ni Ramon ang pagkalito at takot. Carlos, ano ang nangyayari? Tanong ni Ramon habang tumitingin sa paligid. Bakit nandito tayo sa loob ng kuweba? At sino ang mga taong ito? Bago pa makasagot si Carlos, sumigaw si Vicente na galit na galit. Rosa, ano ang ginawa mo? Ginawa ko ang tama, sagot ni Aling Rosa habang nakaharap kay Vicente. Ginawa ko silang tao ulit. Nakita namin na ang mga aswang sa paligid ay nagsimulang maligalig. Parang nalilito sila sa nangyayari. Ang iba ay humahawak sa kanilang mga ulo na parang may masakit. Imposible, sabi ni Vicente. Walang paraan para maging tao ulit ang aswang. Sinubukan ko na lahat ng mga paraan no. Kasi, sabi ni Aling Rosa, hindi mo ginagawa ng tama. Ang pagiging aswang ay hindi permanent curse. Pwede itong matanggal kung alam mo ang tamang ritual. Si Vicente ay lumapit kay Aling Rosa na may galit sa mukha. Rosa, sinisira mo ang lahat ng ginawa ko dito. Mga taong ito ay kailangan ko para sa aking mga Vicente, sabi ni Aling Rosa na walang takot sa boses. Mga taong ito ay may mga pamilyang naghihintay sa kanila. May mga pangarap na gusto nilang makamit. Hindi sila dapat gawing ali. Habang nag-uusap sila, lumapit ako kay Ramon para makausap siya. Ramon, sabi ko, naalala mo ba kung paano ka nakarating dito? Si Ramon ay humawak sa kanyang ulo na parang nagsisikap na maala. Naalala ko, nasa sabungan ako kasama si Rodrigo. May mga lalaking lumapit sa amin. Sabi nila may trabaho daw sa bundok. Tapos wala na akong maalala hanggang sa nagising ako dito. Nasaan si Rodrigo? Tanong ni Carlos. Nandito siya, sagot ni Ramon. Pero hindi ko alam kung nasaan exactly. May mga kuweba pa sa mas malalim na parte. Doon nila nilalagay ang mga taong ayaw sumunod sa kanila. Biglang narinig namin ang malakas na ungol mula sa mas malalim na parte ng lugar. Tunog na parang hayop, pero may halong tunog ng tao.
Ano yon? Tanong ko. Si Rodrigo, sagot ni Ramon na may takot sa boses. Ginawa na rin nilang aswang si Rodrigo pero mas malala ang nangyari sa kanya. Hindi siya sumunod sa mga utos ni Vicente kaya hinayaan nilang maging ganun ka-wild. Nakaramdam ako ng sobrang sakit sa loob. Si Kuya Rodrigo, ang taong nag-alaga sa akin simula nung bata ako, ay ginawa nilang halimaw. Rosa, sabi ni Vicente, kung ayaw mo sa ginagawa ko, umalis ka na dito. Dalhin mo na ang mga batang yan. Pero ang mga aswang na ginawa ko, hindi ko sila palalay. Hindi, sagot ni Aling Rosa. Lahat ng taong ginawa mong aswang, gagawin kong tao ulit. Si Vicente ay nagtawa ng malakas. Rosa, hindi mo kakayanin. Mahigit 20 aswang ang nandito at hindi lahat ay pwedeng gawing tao ulit. Bakit hindi? Tanong ni Aling Rosa. Dahil may iba sa kanila na masyadong matagal ng aswang. Yung ibang ginawa kong aswang, mahigit 1 taon na. Yung iba, mas matagal pa. Kapag masyadong matagal ng aswang ang isang tao, nagiging permanent na ang pagbabago. Napatigil kami sa narinig. Ibig sabihin, kung si Kuya Rodrigo ay matagal ng aswang, baka hindi na siya pwedeng maging tao ulit. Gaano nakatagal si Rodrigo? Tanong ko kay Ramon. Mga 2 linggo, sagot ni Ramon. Siya ang una sa aming dalawa na ginawa nilang aswang. 2 linggo pa lang, sabi ni Aling Rosa na nakarinig sa usapan namin. Pwede pa siyang maibalik, pero kailangan nating bilisan. Si Vicente ay sumigaw sa mga aswang sa paligid. Mga alipin ko, patayin ninyo ang mga taong ito. Hindi ko sila palalapyas dito. Ang mga aswang ay nagsimulang lumapit sa amin. Nakita namin na ang mga mata nila ay namumula, ang mga kuko nila ay lumalaki, at ang mga ngipin nila ay nagiging matalas. Rosa, sigaw ko. Ano ang gagawin natin? Si Aling Rosa ay binuksan ang malaking bag na dala niya. May mga nakalagay doon na iba-ibang bote ng tubig, mga malaking cross, at mga blessed na candles. Mga bata, sabi niya, kunin ninyo ang mga bote na may tubig. Buhusan ninyo ang mga aswang ng tubig na yan. Pero mag-ingat kayo. Hindi lahat ay magiging tao ulit kagad. May iba na kailangang mag-undergo ng mas mahabang proseso. Kinuha namin ang mga bote at naghanda para sa laban. Si Carlos at Ramon ay nagtabi-tabi. Si Nestor ay kumuha ng malaking cross. At ako ay hawak ang 2 bote ng blessed water. Ang unang grupo ng mga aswang ay lumapit sa amin. Hinagis namin ang blessed water sa kanila. At nakita namin na ang iba ay bumalik sa normal na hitsura. Pero ang iba ay nanatiling aswang. Bakit hindi sila lahat naging tao ulit? Tanong ni Carlos habang tumatakbo palayo sa isang aswang na hindi na-affect ng tubig. Ang iba sa kanila ay may mas malalim na curse, sagot ni Aling Rosa habang binubuhusan ng tubig ang isa pang aswang. Kailangan ng mas matagal na proseso para sa kanila. Nakipaglaban kami ng mahigit 10 minuto. Ang iba sa mga aswang ay naging tao ulit, pero ang iba ay nanatiling aswang. Si Vicente ay nakatayo sa malayong sulok, nanonood lang sa laban. Sapat na, sigaw ni Vicente. Rosa, tigil mo na yan. Papatayin ko na ang lahat kaysa hayaan mong siraan mo ang lahat ng ginawa ko. Lumapit si Vicente sa may malalim na parte ng lugar at sumigaw ng mga salitang hindi namin maintindihan. Biglang narinig namin ang sobrang lakas na unggol mula sa mga kuweba sa loob. Ang mga pinakamatandang aswang, sabi ni Aling Rosa na may takot sa boses. Ginising niya ang mga aswang na mahigit 10 taon nang nakulong sa mga malalim na kuweb. Narinig namin ang tunog ng mga yapak na papalapit sa amin. Hindi 1 o 2. Narinig namin na may mahigit 10 nilalang na papalapit. Mga bata, sabi ni Aling Rosa, kailangan na nating lumabas dito. Hindi natin kayang harapin ang mga matandang aswang na iyon. Hindi, sagot ko. Hindi namin iiwan si Kuya Rodrigo. Nasaan siya? Dante, sabi ni Ramon, hindi mo naiintindihan. Si Rodrigo, ginawa siyang bantay ng mga matandang aswang. Siya ang pinakamalakas sa lahat ng ginawa nilang aswang. Bigla kong naalala ang sinabi ni Aling Rosa noon. Ang mga aswang ay mas mahina sa umaga, pero sa gabi sila lumalabas para maghanap ng mga biktima. Pero ngayon ay gabi na at lumalabas na ang mga pinakamalakas na aswang. Nakita namin ang mga mata na namumulang papalapit sa amin mula sa kadilim. 1, 2, 3, mahigit 10 pares ng mga mata na Ang una naming nakita ay isang malaking aswang na may hugis na halos hindi na tao. Ang katawan niya ay may mga balahibo. Ang mga kuko niya ay sobrang laki at ang mukha niya ay halos hindi na makikita na tao noon. Mga batang ulol, sabi ng malaaking aswang. Sino kayo at bakit kayo narito sa aming teritoryo? Kami ay naghahanap ng taong kinuha ninyo. Sagot ko kahit nanginginig ang boses ko. Tumawa ang malaking aswang. Maraming tao ang kinuha namin. Sino sa kanila ang hinahanap ninyo? Si Rodrigo Santos, sagot ko. Si Rodrigo, sabi ng aswang. Ang aming pinakamatapang na kalaban
na ginawa naming aswang. Nandito siya. Mula sa kadiliman, lumabas ang isang aswang na kilala ko ang katawan, pero hindi ko kilala ang mukha. Ang lalaking yon ay si Kuya Rodrigo, pero sobrang nagbago na ang hitsura niya. Ang mga mata niya ay namumula, ang mga kuko niya ay sobrang laki, at ang mga ngipin niya ay nagiging matalas. Pero ang pinakamasakit na nakita ko, ang mga mata niya ay walang kilala. Parang hindi niya ako nakikilala. Kuya Rodrigo, sabi ko habang lumapit sa kanya. Ako si Dante, kapatid mo. Tumingin si Kuya Rodrigo sa akin, pero walang emosyon sa mga mata niya. Parang ako ay isang stranger. Hindi ako may kapatid. Sabi niya sa boses na hindi na ang boses na naaalala ko. Ako ay aswang. Walang akong pamilya maliban sa mga aswang. Nakaramdam ako ng sobrang sakit sa loob. Ang kuya kong nag-alaga sa akin, wala nang naaalala sa akin. Rodrigo, sabi ni Aling Rosa habang lulapit sa amin. Naalala mo ba si Luz, ang nanay ninyo? Napatigil si Kuya Rodrigo sa narinig. Parang may naaalala siya, pero nilalabanan niya yun. Walang Luz, sabi niya. Walang nanay. Ako ay aswang lang. Naalala mo ba noong bata pa si Dante? Tanong ulit ni Aling Rosa. Nung ikaw ang nag-alaga sa kanya noong namatay ang mga magulang ninyo? Nakita ko na si Kuya Rodrigo ay humahawak sa kanyang ulo. Parang may lumalaban sa loob ng isip niya. Hindi totoo, sabi niya. Mga kasinungalingan lang yan. Pero nakita ko sa mga mata niya na may lumalabas na emosyon. May naaalala siya. Kuya, sabi ko habang lumapit pa sa kanya. Naalala mo ba nung nagtuturo ka sa akin kung paano mag-ride ng bisikleta? Nung mga gabi na nagkukwento ka sa akin para hindi ako matakot sa mga ingay sa gabi? Si Kuya Rodrigo ay napaatras. Ang mga mata niya ay nagbabago-bago ang kulay. Minsan pula, minsan normal. Dante? Sabi niya na parang hindi sigurado. Oo kuya, ako si Dante. Ang kapatid mong hinahanap ka ng mahigit 3 linggo na. Bigla siyang napaupo sa lupa at hinawakan ang kanyang ulo ng sobrang higpit. Masakit, sabi niya. Ang ulo ko, may mga alaalang bumabalik. Si Vicente ay lumapit sa amin na galit na galit. Rosa, anong ginagawa mo? Sinisira mo ang utak ng pinakamatapang kong aswang. Hindi ko siya sinisira, sagot ni Aling Rosa. Bimbabalik ko lang ang mga alaala niya bilang tao. Hindi pwede yan, sigaw ni Vicente. Si Rodrigo ay akin na. Ginawa ko siyang aswang para magsilbi sa akin. Si Aling Rosa ay humarap kay Vicente. Vicente, ang mga taong yan ay hindi ari-arian. Sila ay mga tao na may sariling karapatan. Mga karapatan, tawa ni Vicente. Rosa, nakakalimutan mo na ba? Sa mundo ng mga aswang, walang karapatan. May mga master lang at mga alipin. Kaya nga ako nagbalik dito, sabi ni Aling Rosa, para wakasan mo na ang ganoong sistema. Bigla kong naalala ang mga tanong na nasa isip ko simula noong una. Bakit kilala ni Aling Rosa si Vicente? Bakit parang matagal na silang magkakilala? Aling Rosa, sabi ko, sino po talaga kayo? Bakit ninyo kilala si Vicente? Napatingin si Aling Rosa sa akin. May lungkot sa mga mata niya. Dante, sabi niya, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol sa pamilya mo. Ano po yon? Tanong ko. Si Vicente, sabi ni Aling Rosa, ay tatay ko. Napatigil kaming lahat sa narinig. Pati si Vicente ay napatigil sa ginagawa niya. Tatay mo? Tanong ko. Oo, sagot ni Aling Rosa. Si Vicente ay naging aswang ng mahigit 100 taon na. Noong bata pa ako, tinuruan niya ako ng mga paraan para makipag-usap sa mga aswang. Pero hindi ko matanggap ang ginagawa niya sa mga tao. Rosa, sabi ni Vicente, anak ko, bakit mo ako sinusuway? Lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya. Para sa pamilya, sagot ni Aling Rosa. Tatay, ang ginagawa mo ay pagpatay at paggawa ng mga halimaw. Hindi yan para sa pamilya. Bigla kong naalala ang mga salitang sinabi ni Aling Rosa noon tungkol sa nanay ko. Aling Rosa, sabi ko, sinabi ninyo noon na kilala ninyo si Nanay Luz. Paano ninyo siya nakilala? Napayuko si Aling Rosa. Dante, si Luz ay kapatid ko. Napatigil ako sa narinig. Kapatid ninyo? Oo, sagot ni Aling Rosa. Si Luz ay bunso naming magkakapatid. Ako ay naging manghihilot para makatulong sa mga tao. Si Luz naman ay naging simpleng magsasaka. Pero noong nalaman niya na si Vicente ay tatay ko at naaswang siya, hindi na niya ako kinausap. Napagtanto ko na si Aling Rosa ay tita ko at si Vicente na leader ng mga aswang ay lolo ko. Ibig sabihin, sabi ko habang nanlalaki ang mga, kayo ay tita ko? Oo Dante, sagot ni Aling Rosa na may luha sa mga mata. Ako ay tita mo at hindi ko kayo tinulungan noong namatay si Luz dahil iniisip ko na baka magalit kayo sa akin kapag nalaman ninyo ang tungkol kay Vicente. Si Kuya Rodrigo ay nakatayo na at nakikinig sa usapan. Ang mga mata niya ay normal na ulit.
pero may pagkalito pa rin. Dante, sabi ni Kuya Rodrigo, totoo ba to? Si Aling Rosa ay tita natin. Oo, kuya, sagot ko. At si Vicente, siya ay lolo natin. Si Vicente ay lumapit sa amin. Mga apo ko, sabi niya, ngayon na alam ninyo na ang totoo, sumama na kayo sa akin. Gawing ninyo akong modelo. Hindi, sagot ko. Hindi kami sasama sa inyo. Ang ginagawa ninyo ay mali. Dante, sabi ni Vicente, tingnan mo ang lahat ng ito. Ang mga ginto, ang kapangyarihan, ang mga aswang na sumusunod sa akin. Lahat ng ito ay magiging sa inyo. Ayaw namin, sagot ni Kuya Rodrigo. Ayaw naming maging tulad ninyo. Si Vicente ay nagsimulang magalit. Mga ungrateful na apo, ginawa ko ang lahat ng ito para sa pamilya natin. Hindi para sa pamilya, sabi ni Aling Rosa. Para sa sarili mo lang. Biglang sumigaw si Vicente at tinawag ang lahat ng mga aswang sa lugar na yon. Mga aswang, sigaw niya. Patayin ninyo silang lahat. Pati ang anak ko at mga apo ko. Hindi ko kailangan ng mga taong ayaw sumunod sa akin. Ang mga aswang ay nagsimulang lumapit sa amin. Nakita namin na mas marami pa sila ngayon. Mga aswang na lumabas mula sa mas malalim na kuweba. Mga bata, sabi ni Aling Rosa, kailangan na nating lumaban. Pero hindi ito ordinary na laban. Ito ay laban para sa kaluluwa ni Vicente at para sa kaluluwa. Naghanda kami para sa pinakamalaking laban ng buhay na ang paghahanap kay Rodrigo. Bahagi War. Habang nakaharap kami sa mga aswang na nakapaligid sa amin, nakita ko sa mga mata ni Aling Rosa ang determinasyon na hindi ko inaasahan. Hinugot niya mula sa kanyang bag ang isang malaking libro na balot ng leather at mga boteng may iba-ibang kulay ng Dante, Rodrigo, sabi niya. Kailangan ninyong malaman ang buong totoo bago tayo makipaglaban. Anong totoo pa? Tanong ni Kuya Rodrigo habang hawak ang wooden cross na binigay sa kanya ni Ang tungkol kay Luz, sa nanay ninyo. Sagot ni Aling Rosa habang binubuksan ang lumang libro. Hindi siya namatay sa sakit tulad ng inakala ninyo. Napatigil ako sa narinig. Ano po ibig ninyong sabihin? Si Vicente ay tumawa mula sa kinaroroonan niya. Rosa, sasabihin mo na ba sa kanila ang tunay na dahilan kung bakit namatay si Luz? Oo, sagot ni Aling Rosa na may matatag na boses. Dante, Rodrigo, si Luz ay nagpakamatay. Parang may tumama sa akin na malaking bato. Nagpakamatay? Bakit? Dahil sa akin, sagot ni Kuya Rodrigo na biglang yumuko. Dahil iniwan ko siya. Hindi dahil sa'yo, Rodrigo, sabi ni Aling Rosa. Dahil nalaman niya ang tungkol kay Vicente at natakot siyang magiging katulad mo siya. Natakot siyang maging aswang din kayo. Pero hindi naman kami aswang noon, sabi ko. Hindi, sagot ni Aling Rosa. Pero si Luz ay buntis noon. Napatigil kaming lahat. Pati ang mga aswang sa paligid ay napatigil sa pag-atake. Buntis? Tanong ni Kuya Rodrigo. Oo, sagot ni Aling Rosa. Buntis siya ng 3 buwan noong umalis ka, Rodrigo. Pero hindi niya nasabi sa'yo dahil ayaw niyang pigilan ka sa paghahanap ng trabaho sa Manila. Naramdaman ko na nanginginig si Kuya Rodrigo sa tabi ko. May kapatid pa ako? Hindi na, sagot ni Aling Rosa na may luha sa mga mata. Noong nalaman ni Luz na si Vicente ay tatay ko, natakot siyang baka magiging aswang din ang baby niya. Kaya nagpakamatay siya. Si Kuya Rodrigo ay napaupo sa lupa na parang nawalan ng lakas. Kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi, sagot ni Aling Rosa. Kasalanan ni Vicente ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit natakot si Luz. Siya ang dahilan kung bakit kayo naging walang pamilya. Si Vicente ay lumapit sa amin na may galit sa mukha. Rosa, sapat na. Hindi mo kailangang ikwento ang mga lumang bagay na yan. Kailangan, sagot ni Aling Rosa. Kailangan nilang malaman ang buong totoo para maintindihan nila kung bakit kailangan natin siyang pigilan. Tumayo si Aling Rosa at tiningin si Vicente. Tatay, mahigit 100 taon ka nang gumagawa ng mga aswang. Mahigit 100 taon ka nang pumapatay ng mga inosenteng tao. Tapos na. Hindi pa tapos, sagot ni Vicente. May mga ginto pa sa mga kuweba na hindi pa namin nakukuha. May mga lugar pa na hindi pa namin na-explore. Mga ginto? Tanong ni Carlos na nakinig sa usapan. Lahat ng ito ay dahil sa mga ginto. Hindi lang basta ginto, sagot ni Vicente. Mga gintong may mahiwagang kapangyarihan. Mga ginto na ginagamit noon ng mga pre-Spanish na mga babaylan para sa mga ritual. Napagtanto ko ngayon kung bakit gustong-gusto ni Vicente na magstay sa lugar na to. Hindi lang ordinaryong ginto ang hinahanap niya. Ang mga gintong yan, sabi ni Aling Rosa, ginagamit mo para mas mapalakas ang mga aswang na ginagawa mo. Kaya si Rodrigo ay naging mas malakas kaysa sa ibang aswang na ginawa mo. Oo, sagot ni Vicente na proud pa. Si Rodrigo ay exposed sa mga mahiwagang ginto, kaya siya ay naging pinakamalakas na aswang na ginawa.
Tumingin ako kay Kuya Rodrigo. Nakita ko na kahit bumalik na siya sa pagiging tao, may natitirang kapangyarihan pa rin. Ang mga mata niya ay minsan ay nagiging mas matala at ang mga kilos niya ay mas mabilis kaysa sa normal na tao. Kuya, sabi ko, okay ka lang ba? Hindi ko alam, Dante, sagot ni Kuya Rodrigo. May mga bagay na nararamdaman ko na hindi ko maintindihan. Parang may iba pa sa loob ko. Dahil yan sa mga mahiwagang ginto, sabi ni Aling Rosa. Hindi mo kayang maging completely normal na tao ulit, pero hindi ka rin completely aswang. Nasa gitna ka. Anong ibig sabihin nun? Tanong ko. Ibig sabihin, sagot ni Aling Rosa, si Rodrigo ay may kakayahang makipaglaban sa mga aswang gamit ang kanyang sariling aswang powers, pero hindi siya nawawalan ng kanyang human consciousness. Si Vicente ay nagtawa. Rosa, hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi mo pwedeng baguhin si Rodrigo pabalik sa pagiging tao. Permanente na ang ginawa ko sa kanya. Mali ka, sagot ni Aling Rosa. May paraan para gawing completely human ulit si Rodrigo. Pero kailangan mo munang tigilan ang lahat ng ginagawa mo. Hindi ako titigil, sagot ni Vicente. At ngayon, papatayin ko na kayong lahat para hindi ninyo masira ang negosyo ko. Biglang sumigaw si Vicente at ang lahat ng mga aswang sa lugar ay lumapit sa amin. Nakita namin na may mga bagong aswang pa na lumabas mula sa mas malalim na kuweba. Mga bata, sabi ni Aling Rosa, kumuha kayo ng mga bagay na binigay ko sa inyo. Gamitin ninyo ang blessed water, pero mag-ingat kayo. Hindi lahat ng aswang ay pwedeng maging tao ulit gamit lang ng blessed water. Nagsimula ang malaking laban. Si Carlos at Ramon ay magkasama sa paglaban sa mga aswang sa kaliwa. Si Nestor ay tumutulong kay Aling Rosa sa paggamit ng mga ritual. At ako ay kasama si Kuya Rodrigo sa paglaban sa mga aswang sa kanan. Nakita ko na si Kuya Rodrigo ay gumagamit ng mga kakayahan na natira sa kanya mula sa pagiging aswang. Mas mabilis siya sa mga normal na aswang at mas malakas ang kanyang mga suntok. Dante, sabi ni Kuya Rodrigo habang nakikipaglaban, sorry ko sa lahat. Sorry na iniwan kita noong mga nakaraang taon. Kuya, hindi mo kasalanan, sagot ko habang hinagis ang blessed water sa isang aswang. Ang importante ngayon ay nandito ka na. Nakita namin na si Aling Rosa ay gumagamit ng mga prayer mula sa libro na hawak niya. Ang mga prayer na yun ay nakaka-affect sa mga aswang. Nagiging mahina sila habang rinig nila ang mga boses ni Aling Rosa. Pero si Vicente ay hindi apektado. Lumapit siya kay Aling Rosa na may hawak na malaking kutsilyo na gawa sa ginto. Rosa, sabi ni Vicente, anak ko, sorry ko sa gagawin ko, pero kailangan kitang patayin para makamit ko ang mga plano ko. Tatay, sagot ni Aling Rosa na hindi umaatras. Hindi mo ako patatakot. Ginawa ko na ang lahat para pigilan ka sa loob ng maraming at failed ka, sagot ni Vicente. Tingnan mo, mas maraming aswang pa ngayon kaysa noong nagsimula tayo. Si Vicente ay tumugon kay Aling Rosa, pero bago niya mahit si Aling Rosa, si Kuya Rodrigo ay tumalon sa gitna nila. Kuya, sigaw ko. Si Kuya Rodrigo ay natamaan ng kutsilyo ni Vicente sa balikat, pero nahawakan niya ang kamay ni Vicente. Lolo Vicente, sabi ni Kuya Rodrigo, tigil na po. Tama na po ang lahat ng ito. Rodrigo, sabi ni Vicente na nagtataka, bakit mo ako tinatawag na lolo? Ikaw ay aswang ko. Dapat sundin mo ako. Hindi po, sagot ni Kuya Rodrigo. Ako ay apo ninyo, hindi alipin ninyo. At bilang apo ninyo, hinihiling ko sa inyo na tigilan na ang lahat ng ito. Nakita ko sa mga mata ni Vicente na may nagbabago, parang may naaalala siya. Apo? Sabi ni Vicente na parang nag-iisip. Apo ko? Oo po, sagot ni Kuya Rodrigo. Kami po ay mga anak ni Luz, kapatid ni Tita Rosa. Si Vicente ay napabitaw sa kutsilyo at humawak sa kanyang ulo. Luz, ang bunso kong anak na namatay dahil sa takot sa akin. Opo, sagot ni Kuya Rodrigo. At ngayon po, kailangan na ninyong tumigil para hindi na maulit ang nangyari kay Nanay Luz. Nakita namin na si Vicente ay nagsimulang umiyak. Ang mga mata niya ay hindi na namumula at ang mga kuko niya ay bumabalik sa normal. Ano ba ang ginawa ko? Sabi ni Vicente. Pinatay ko ang sariling anak ko dahil sa takot. Ginawa kong mga halimaw ang mga apo ko. Tatay, sabi ni Aling Rosa habang lumapit sa kanya. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating ayusin ang lahat. Paano? Tanong ni Vicente. Una, sabi ni Aling Rosa, kailangan mong gawing tao ulit ang lahat ng mga aswang na ginawa mo. Pangalawa, kailangan mo munang tumigil sa paggamit ng mga mahiwagang ginto. Si Vicente ay tumango. Ginagawa ko na.
Nagsimula si Vicente na magsalita sa wikang hindi namin maintindihan. Nakita namin na ang lahat ng mga aswang sa lugar ay nagsimulang magbago. Ang mga mata nila ay bumabalik sa normal, ang mga kuko nila ay bumabalik sa tamang laki, at ang mga ngipin nila ay hindi na matalas. Ang mga taong ginawa nilang aswang ay nagsimulang maalala kung sino sila. May mga umiyak, may mga nag-ask kung nasaan sila, at may mga nagtanong kung paano sila nakarating sa lugar na iyon. Salamat, Lolo Vicente, sabi ni Kuya Rodrigo. Wala pang tapos, sagot ni Vicente. May isang malaking problema pa. Ano po yun? Tanong ko. Ang mga mahiwagang ginto, sagot ni Vicente. Hindi lang basta ginto ang mga yon, mga relics ng mga sinaunang babaylan na may malaking kapangyarihan. Kung mapupunta sa kamay ng mga masasamang tao, mas malaking gulo ang mangyayari. Ano po ang gagawin natin? Tanong ni Carlos. Kailangan nating i-destroy ang lahat ng mga ginto na... Yon, sagot ni Vicente. Pero delikado, kapag na-destroy natin ang mga ginto, lahat ng mga taong na-affect ng mahiwagang kapangyarihan nila ay magiging mahina ng maraming buwan. Kasama si Kuya Rodrigo? Tanong ko. Kasama si Rodrigo, sagot ni Vicente. Siya ay mag-undergo ng mahiwagang withdrawal. Magiging mahina siya, may lagnat, at may mga panaginip na hindi niya maintindihan ng mahigit isang taon. Si Kuya Rodrigo ay napahawak sa kanyang katawan. Okay lang sa akin. Basta maging normal na tao ulit. Hindi lang yun, sabi ni Aling Rosa. Kailangan ding mag-undergo si Rodrigo ng spiritual healing ritual ng mahigit isang taon para ma-cleanse completely ang lahat ng aswang energy sa katawan niya. Gagawin ko, sagot ni Kuya Rodrigo. Pero kailangan ko ng tulong. Tutulungan ka namin, sabi ni Aling Rosa. Pero kailangan mo munang tanggapin na ako ay tita mo at si Vicente ay lolo mo. Tumingin si Kuya Rodrigo sa amin. Tante, okay ka ba dito? Oo kuya, sagot ko. Kailangan natin ng pamilya at ngayon may pamilya na tayo. Si Vicente ay lumapit sa amin. Mga apo, sorry ko sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko inisip na magiging ganito ka-complicated ang lahat. Lolo Vicente, sabi ko, ano po ang plano ninyo ngayon? Una, sagot ni Vicente, i-destroy natin ang lahat ng mga mahiwagang ginto. Pangalawa, tutulong ako kay Rosa sa pag-heal kay Rodrigo. Pangatlo, titikman namin na ma-relocate ang lahat ng mga taong ginawa naming aswang pabalik sa kanilang mga pamilya. Nagsimula kaming magtrabaho. Si Vicente at Aling Rosa ay nag-combine ng kanilang mga kaalaman para ma-destroy ang mga mahiwagang ginto. Si Carlos, Ramon, Nestor at ako ay tumutulong sa mga taong ginawa nilang aswang para maalala nila kung saan sila galing. Nakita namin na maraming mga tao sa lugar na yon, mga tao mula sa iba-ibang lugar sa Mindanao na dinakip at ginawa nilang aswang sa loob ng maraming taon. Rodrigo, sabi ni Aling Rosa, ready ka na ba? Ready na, sagot ni Kuya Rodrigo. Nagsimula si Aling Rosa at Vicente na mag-chant ng mga prayer sa paligid ng mga mahiwagang. Nakita namin na ang mga ginto ay nagsimulang mag-glow, tapos nagsimulang maging powder. Biglang naramdaman ni Kuya Rodrigo ang sakit sa buong katawan. Napaupo siya sa lupa at hinawakan ang kanyang dibdib. Kuya! Sigaw ko. Okay lang, sagot ni Kuya Rodrigo kahit kitang nahihirapan siya. Parte ito ng proseso. Nakita namin na habang nagiging powder ang mga ginto, ang lahat ng mga taong dating aswang ay nagiging mas normal. Ang mga unusual na kapangyarihan nila ay nawawala at ang mga aura nila ay nagiging mas light. Pagkatapos ng ritual, si Vicente ay napaupo sa lupa na parang nawalan ng lakas. Tatay, okay ka ba? Tanong ni Aling Rosa. Mahina ako, sagot ni Vicente. Ang mahiwagang kapangyarihan na ginagamit ko sa loob ng 100 taon ay nawala na. Babalik ako sa pagiging normal na tao. Good, sagot ni Aling Rosa. Mas okay na yan. Tumingin si Vicente sa amin. Mga apo, may huling bagay na kailangan ninyong malaman. Ano po yun? Tanong ko. Ang mga ginto na na-destroy namin, hindi lang basta nandito sa mga kuweba. May mga nakahidden pa sa ibang lugar sa buong Mindanao. May mga taong maghahanap ng mga yun at susubukan nilang gamitin para sa masasamang layunin. Ano po ang gagawin natin? Tanong ni Kuya Rodrigo. Kailangan ninyong maging handa, sagot ni Vicente. Dahil kayo ay naging exposed sa mahiwagang kapangyarihan ng mga ginto, may natural na kakayahan kayo na makita at ma-detect ang mga ganoong bagay. Ibig sabihin, magiging mahiwagang detectors kami. Tanong ko. Hindi exactly mahiwagang, sagot ni Aling Rosa. Pero mas sensitive kayo sa mga supernatural na bagay. Kaya kailangan ninyong maging protectors ng mga lugar na may mga ganoong relics. Naintindihan ko ngayon na ang adventure namin ay hindi pa tapos. Ito pa lang ang simula ng mas malaking responsibility na kailangan naming gampanan. Tita Rosa, sabi ko, tutulungan ninyo ba kami? Siyempre,
sagot ni Aling Rosa. Pamilya tayo ngayon at bilang pamilya, protektahan natin ang isa't isa. Si Kuya Rodrigo ay nakangiti sa akin kahit halatang mahina pa siya. Dante, handa ka ba sa bagong adventure? Handa, kuya, sagot ko. Lalo na't may pamilya na tayo. Nagsimula kaming mag-prepare para sa pag-uwi. Pero alam namin na ang buhay namin ay hindi na magiging normal tulad. May mas malaking purpose na kailangan naming gampanan. Ang paghahanap kay Rodrigo, bahagi if. 3 araw matapos ang malaking laban sa mga kuweba, nagsimula kaming mag-prepare para umuwi sa Davao. Pero hindi pa kami pwedeng umuwi agad. Maraming mga tao pa na kailangan naming tulungan na makabalik sa kanilang mga pamilya. Dante, sabi ni Kuya Rodrigo habang nakaupo sa labas ng isang maliit na bahay na ginawa namin sa bundok. Nararamdaman mo ba yung mga changes sa paligid? Tumango ako. Simula noong na-destroy ang mga mahiwagang ginto, may mga kakaibang sensation na nararamdaman. Parang mas naririnig ko ang mga tunog ng kalikasan, mas nakikita ko ang mga liwanag na dati ay hindi ko napapansin. Oo kuya, parang mas sensitive tayo ngayon sa mga bagay na hindi normal. Si Aling Rosa ay lumapit sa amin na may dalang mainit na sabaw. Ang mga changes na nararamdaman ninyo ay normal dahil na-expose kayo sa mahiwagang kapangyarihan ng nagiging mas connected kayo sa spirit. Delikado ba yun? Tanong ko. Hindi. Pero kailangan ninyong matutuhan kung paano i-control, sagot ni Aling Rosa. Kaya kailangan pa ni Rodrigo ng mahigit 1 taong healing process. Si Lolo Vicente ay lumapit sa amin na may dalang listahan ng mga tao na nailigtas namin mula sa mga kuweba. Mga apo, nakahanap na tayo ng mga pamilya ng lahat ng mga taong dating aswang. Lahat sila ay pwede nang umuwi. Gaano karami silang lahat? Tanong ni Carlos, nakasama ni Ramon at Nestor sa pag-aayos ng mga gamit. 23 tao, sagot ni Lolo Vicente. Mga tao mula sa Cagayan de Oro, Iligan, Marawi, Butuan, at iba pang lugar dito sa Mindanao. May mga nawawala ng ilang buwan, may mga nawawala ng ilang taon. Nakita namin na ang mga taong ito ay unti-unting nakakaala ng kanilang mga tunay na pero may mga trauma pa rin sila dahil sa mga nangyari sa kanila. Tita Rosa, sabi ko, kailangan ba nilang mag-undergo din ng healing process? Hindi gaya ni Rodrigo, sagot ni Aling Rosa. Sila ay ginawa lang na normal na aswang. Si Rodrigo ay na-expose sa mga mahiwagang ginto, kaya mas komplikado ang healing process niya. Napagtanto ko na si Kuya Rodrigo ay mag-suffer pa ng matagal dahil sa nangyari sa kanya. Pero nakikita ko sa mga mata niya na determinado siyang gumaling para makapagsimula ulit ng normal na buhay. Kuya, sabi ko, kailangan ba nating magstay dito sa bundok habang nag-healing ka? Hindi, sagot ni Kuya Rodrigo. Pwede nating gawin ang healing process sa Davao, pero kailangan ko ng mga spiritual guide mula kay Tita Rosa at Lolo Vicente. Natuwa ako sa narinig. Ibig sabihin, magiging complete family na kami. Nung araw na yon, nagsimula kaming mag-prepare para sa pagbaba sa bundok. Ang mga taong nailigtas namin ay nakasama namin at lahat ay excited na makita ulit ang kanilang mga pamilya. Pero habang bumababa kami sa bundok, may nakita kaming kakaibang liwanag mula sa direksyon ng Davao. Ano yon? Tanong ni Ramon. May kakaiba, sagot ni Lolo Vicente na may worry sa boses. Ang mga liwanag na, yan, hindi natural. Si Aling Rosa ay nagtungo sa mas mataas na lugar para makita ng maayos ang liwanag na yun. Pagkabalik niya, may worry sa mukha. May problema, sabi niya. May mga taong gumagamit ng mahiwagang kapangyarihan sa Davao. Hindi ko alam kung paano, pero nakakuha sila ng mga ginto na katulad ng mga na-destroy natin. Imposible, sabi ni Lolo Vicente. Lahat ng mga ginto sa lugar na ito ay na-destroy na natin. Hindi lahat, sagot ni Aling Rosa. Naalala ninyo ang sinabi ninyo na may mga hidden pa sa ibang lugar sa Mindanao? Sigurado akong may nakakuha na sa kanila. Napagtanto namin na ang adventure namin ay hindi pa tapos. May mga bagong kalaban na kailangan naming harapin. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Carlos. Kailangan nating bumalik sa Davao, sagot ni Aling Rosa. Pero hindi pa handa si Rodrigo para sa ganoong laban. Ang healing process niya ay kailangan ng peaceful environment. Okay lang sa akin, sabi ni Kuya Rodrigo. Kung kailangan kong lumaban para protektahan ang mga tao, gagawin ko. Hindi, sagot ni Aling Rosa. Kung mag-force ka sa sarili mo ngayon, baka maging permanent ang damage sa katawan mo. Nag-isip ako ng paraan. Tita Rosa, pwede ba na kami ni Carlos, Ramon at Nestor ang mag-investigate sa Davao? Kayo ni Kuya Rodrigo at Lolo Vicente ay magstay sa safe na lugar? Delikado yon, Dante, sagot ni Aling Rosa. Hindi ninyo pa completely na-develop ang mga bagong kakayahan ninyo. Pero kailangan namin subukan, sabi ni Carlos. Hindi namin pwedeng hayaan na may mga masasamang tao
na gumagamit ng mga ganong kapangyarihan. Pagkatapos ng mahabang discussion, nag-decide kami na hatiin ang grupo. Sina Aling Rosa, Lolo Vicente at Kuya Rodrigo ay magstay sa isang safe house sa may Kitanglad para sa healing process ni Kuya Rodrigo. Kami ni Carlos, Ramon, Nestor at mga ilang taong nailigtas namin ay babalik sa Davao para i-investigate ang mga kakaibang liwanag. Mga bata, sabi ni Lolo Vicente bago kami umalis, maging careful kayo. Ang mga taong gumagamit ng mahiwagang ginto para sa masasamang layunin ay mas delikado kaysa sa mga aswang. Bakit po? Tanong ko. Dahil ang mga aswang ay ginagamit lang ang natural nilang instincts, sagot ni Lolo Vicente. Pero ang mga taong gumagamit ng ginto para sa power ay gumagamit ng calculated evil. Mas marunong sila magplan, mas marunong sila mag-conware. Binigay ni Aling Rosa sa amin ang mga bagong protection amulets at mga bote ng blessed water na mas malakas kaysa sa mga nauna. Gamitin ninyo ang mga ito kapag na-encounter ninyo ang mga taong gumagamit ng mahiwagang ginto, sabi. At huwag kayong mag-atake nang hindi kayo sigurado. Mas safe na mag-observe muna kayo. Nagsimula kaming bumaba sa bundok. Habang naglalakad kami, nakita ko na ang mga liwanag sa direksyon ng Davao ay nagiging mas malakas. Carlos, sabi ko, feeling ko hindi lang isa o dalawang tao ang gumagamit ng mga ginto sa Davao. Bakit mo nasabi? Tanong ni Carlo. Dahil ang mga liwanag na nakikita natin ay napakarami. Parang may buong grupo na gumagamit ng mga ganoong kapangyari. Pagkarating namin sa Davao, nakita namin na may mga kakaibang pangyayari sa syudad. Maraming mga tao na naglalakad ng hindi normal. May mga building na naka-covered ng mga kakaibang symbols. At may mga tunog na nakakatakot na nanggagaling sa ilang lugar. Anong nangyayari sa Davao? Tanong ni Ramon. May mga taong nag-take over ng syudad, sagot ni Nest. Tingnan ninyo ang mga tao. Ang mga mata nila ay may kakaibang kulay. Totoo ang sinabi ni Nestor. Ang mga tao na nakita namin ay may mga mata na may hints ng gold at ang mga kilos nila ay parang mga robot. Hindi sila aswang, sabi ko. Pero may control sa kanila. Nagtungo kami sa may police station kung saan namin una naming nakita si Sergeant Morales. Pero pagkarating namin doon, nakita namin na pati si Sergeant Morales ay may kakaibang mata. Mga hiho, sabi ni Sergeant Morales na may kakaibang boses. Ano ang ginagawa ninyo dito? Sergeant, sabi ni Carlo. Nahanap na namin si Ramon at si Rodrigo. Gusto lang naming mag-report sa inyo. Ah, okay, sagot ni Sergeant Morales. Pero kailangan ninyo munang sumama sa akin sa headquarters. Nakita namin na may kakaiba sa mga sagot ni Sergeant Morales. Dati ay friendly siya sa amin, pero ngayon ay parang distant. Sergeant, tanong ko, okay lang po ba kayo? Okay naman, sagot niya. Pero may mga bagong protocols na kailangan ninyong sundan. Hindi namin sinundan si Sergeant Morales. Umalis kami sa police station at nagtago sa isang abandoned building. May control sa mga pulis, sabi ni Carlos. Hindi lang sa mga pulis, sagot ko. Tingnan ninyo ang mga tao sa kalsada. Lahat ay may same na kakaibang mata. Nagtungo kami sa may rooftop ng building para makita ng maayos ang buong Davao. Nakita namin na ang buong syudad ay parabang under ng isang malaking spell. Sino kaya ang gumagawa nito? Tanong ni Ramon. Hindi ko alam, sagot ko. Pero sigurado akong ginagamit nila ang mga mahiwagang ginto na sinabi ni Lolo Vicente. Habang nag-o-observe kami sa rooftop, nakita namin na may mga taong naglalakad patungo sa isang malaking building sa gitna ng Davao. Ang building na yon ay dating City Hall, pero ngayon ay may mga kakaibang symbols sa labas. Doon siguro ang headquarters nila, sabi ni Nestor. Kailangan nating pumunta doon, sabi ko. Pero kailangan nating magplan muna. Nag-observe kami sa lugar na yun ng ilang oras. Nakita namin na may mga taong pumapasok at lumalabas sa building, pero lahat ay may same kaibang mata. May nakita ko, sabi ni Carlos, habang hawak ang binocular na nakuha namin sa abandoned building. May dalawang taong walang golden eyes na pumasok sa building. Dalawang tao? Tanong ko. Oo, isang babae at isang lalaki, mukhang mga prisoners. Napagtanto namin na may mga taong kinulong sa building. Yun, mga taong hindi na control ng mga gumagamit ng... Kailangan natin silang iligtas, sabi ko. Pero paano? Tanong ni Ramon. Mahigit 100 tao ang nandoon at lahat sila ay controlled. Naalala ko ang mga amulets na binigay ni Aling Rosa. May mga protection tayo. Siguro pwede nating gamitin ang mga yon para hindi tayo makontrol. Susubukan natin, sabi ni Carlos. Naghanda kami para sa rescue mission. Suot namin ang lahat ng mga amulets na binigay ni Aling Rosa at dala namin ang lahat ng mga blessed water at mga wooden crosses. Habang naglalakad kami patungo sa building, nakita namin na may mga taong lumalapit sa amin na may golden.
Mga kaibigan, sabi ng isa sa kanila, ano ang ginagawa ninyo dito? Naghahanap kami ng mga kaibigan namin, sagot ni Carlos. Sabi ng taong, yun, kailangan ninyo munang kausapin ang mga leaders namin. Samahan ninyo kami. Nakita namin na ang mga tao ay nagsimulang umikot sa amin. Pero dahil sa mga amulets namin, hindi nila kami makontrol. Hindi kami sasama, sabi ko. Biglang nagbago ang mga mukha ng mga taong yun. Ang mga mata nila ay naging mas golden at ang mga kilos nila ay naging mas aggressive. Kailangan ninyong sumama, sabi nila sa sabay. Nagsimula ang laban. Ginagamit namin ang mga blessed water para sa mga taong controlled at nakita namin na effective ang mga protection na binigay ni Aling Rosa. Nakapagtakbuhan namin patungo sa build. Pero sa loob ng building, mas maraming challenges ang naghihintay sa amin. Nakita namin na ang buong building ay naging parang maze. May mga hallways na walang dulo. May mga rooms na pag pumasok ka ay mauuwi ka sa ibang floor. At may mga stairs na paakyat pero mapupunta ka sa basement. May magic sa building na ito, sabi ni Nestor. Ginagamit nila ang mahiwagang ginto para ma-confuse tayo. Sagot. Nagtungo kami sa may center ng building gamit ang mga amulets namin bilang ang mga amulets ay nag-glow kapag papalapit kami sa tamang direksyon. Pagkarating namin sa center ng building, nakita namin ang isang malaking room na may mga taong nakaupo sa bilog. Sa gitna ng bilog ay may malaking altar na may mga gintong artifacts. Ang mga gintong artifacts ay katulad ng mga nakita namin sa mga kuweba, pero mas malaki at mas naguglow. Mga bata, sabi ng isang babae na nakaupo sa pinakagitna ng bilog. Sino kayo at bakit kayo narito? Nakita namin na ang babaeng yun ay hindi controlled ng ginto. Ang mga mata niya ay normal, pero may kakaibang aura siya. Hinahanap namin ang mga taong kinulong ninyo, sagot ni Carlos. Sabi ng babae, kayo pala ang mga survivors mula sa bundok ng Kitanglad. Napatigil kami sa narinig. Alam niya kung saan kami galing. Sino kayo? Tanong ko. Ako si Elena Caballero, sagot ng babae. At ako ang bagong leader ng mga gumagamit ng mahiwagang ginto dito sa Mindanao. Napagtanto namin na ang Elena na ito ay iba sa Elena na nakilala namin sa bundok. Hindi kayo yung Elena na nakita namin sa altar, sabi ni Ramon. Hindi, sagot ni Elena Caballero. Ang Elena na nakilala ninyo ay isa sa mga members ko. Siya ay sent ko sa bundok para kunin ang mga ginto na hawak ni Vicente. Pero na-discover ko na na-destroy na ninyo ang lahat. Kaya ginawa ninyo ito sa Davao? Tanong ko. Oo, sagot ni Elena. Kung hindi ko makukuha ang mga ginto sa bundok, kukunin ko na lang ang mga ginto na nakahidden sa ibang lugar at gagamitin ko ang buong Davao bilang base ko para sa paghanap ng mas maraming ginto. Naintindihan namin ngayon ang nangyayari. Ginagamit ni Elena ang buong syudad ng Davao para sa kanyang mga plano. Pero hindi ninyo pwedeng gawin ito sa mga innocent na tao, sabi ni Carlos. Mga bata, sabi ni Elena, ang mundo ay nagiging mas delikado. May mga mas malalaking threats na paparating. Kailangan ko ng power para protektahan ang Mindanao. Anong threats? Tanong ko. May mga foreign na grupo na naghahanap din ng mga mahiwagang artifacts dito sa Pilipinas. Sagot ni Elena. Kung hindi ko kukunin ang mga ginto, makukuha nila. At kung makukuha nila, gagamitin nila para sa mas masasamang layunin. Napagtanto ko na may point si Elena, pero hindi tama ang ginagawa niya. Pero hindi dapat kayo nag-control sa mga innocent na tao, sabi ko. Walang ibang paraan, sagot ni Elena. Kailangan ko ng mga taong magtratrabaho para sa akin na walang questioning. Nakita namin na may mga prisoners sa mga sulok ng room. Ang mga taong nakita ni Carlos kanina na walang golden eyes. Sinasino ang mga prisoners na yan? Tanong ni Nestor. Mga taong ayaw sumunod sa akin, sagot ni Elena. Mga taong may strong will na hindi ko makontrol gamit ang mga ginto. Napagtanto namin na dapat namin iligtas ang mga prisoners na yon at dapat namin pigilan si Elena sa ginagawa niya. Elena, sabi ko, may iba tayong paraan para protektahan ang Mindanao nang hindi nagkontrol sa mga tao. Anong paraan? Tanong ni Elena. Makipag-cooperate tayo, sagot ko. Kaming grupo ni Rodrigo, kayo, at ang mga ibang may kakayahang makakita ng mga mahiwagang artifacts ay mag-work together. Hindi kailangan mag-control sa mga innocent na tao. Napaisip si Elena sa sinabi ko. Interesting. Pero paano ko masisiguro na hindi ninyo ako traidorin dahil may common enemy tayo? Sagot ko. Ang mga foreign groups na sinasabi ninyo. Nag-isip si Elena ng matagal. Pagkatapos ay tumango siya. Okay, sabi niya. Susubukan natin ang collaboration, pero may conditions ako. Ano po? Tanong ni Carlos. Una, kailangan ninyong tulungan ako na ma-locate ang mga mahiwagang ginto na nakahidden sa ibang lugar. Pangalawa,
Kailangan ninyong mag-train para maging mas effective sa paggamit ng mga kakayahan ninyo. Pangatlo, kailangan ninyong mag-commit na protektahan ang Mindanao kahit anuman ang mangyari. Nag-agree kami sa mga conditions ni Elena, pero may kailangan pa kaming gawin. Elena, sabi ko, kailangan muna ninyong i-release ang lahat ng mga tao na controlled ninyo. Hindi tama na gamitin sila na parang mga robot. Okay, sagot ni Elena. Pero gradually, kapag biglang ni-release ko silang lahat, magkakaroon ng chaos sa syudad. Nagsimula si Elena na mag-chant at unti-unting nagiging normal ulit ang mga mata ng mga tao sa buong Davao. Natapos namin ang misyon na yon, pero napagtanto namin na ito pa lang ang simula ng mas malaking adventure. May mga bagong allies kami, pero may mas malaking responsibility din. Bumalik kami sa safe house sa Kitanglad para mag-report kay Aling Rosa, Lolo Vicente at Kuya Rodrigo. Natuwa sila sa mga nangyari, pero na-worry din sila sa mga sinabi ni Elena tungkol sa mga foreign groups. Mga bata, sabi ni Lolo Vicente, ang mundo ay mas komplikado pa kaysa sa inakala ninyo. Pero proud ako sa inyo dahil nakita ninyo na hindi violence ang sagot sa lahat ng problem. Salamat, Lolo, sagot ko. Si Kuya Rodrigo ay mas okay, pero kailangan pa rin niya ng ilang buwan ng healing. Pero excited siya sa mga adventure na naghihintay sa amin. Dante, sabi ni Kuya Rodrigo, handa ka ba sa mga susunod na challenge? Handa, Kuya, sagot ko. Lalo na't complete na ang pamilya natin ngayon. Nakita ko sa mga mata ni na Aling Rosa at Lolo Vicente ang pride at pagmamahal. Nakita ko din sa mga mata ni Kuya Rodrigo ang determinasyon na makabawi sa mga taong nasaktan noon. At sa mga mata ni Carlos, Ramon at Nestor, nakita ko ang loyalty at friendship na magiging foundation ng mga adventure na naghihintay sa amin. Ang paghahanap kay Kuya Rodrigo ay natapos na, pero ang mas malaking adventure ng pag-protect sa Mindanao ay nagsisimula pa lang.